Five ghosts caught on tape. Occult game. Tatlong magkakaibigang babae ang nagkatuwaan na maglaro ng horror games. Gumawa sila ng DIY Ouija board at coin bilang planchette. Para mas ramdam nila ang kaba, pinatay nila ang ilaw sa sala at gumamit lang sila ng kandila at malimlim na ilaw na mula sa aranya. Binidyohan ng isa nilang kasama ang ginagawa nila. Mga simpleng commands lang ang ginagawa nila at napapangiti pa sila pagkatapos nilang makakuha ng sagot sa ginawa nilang board. Ang hindi nila alam ay kalaunan, mapapalitan ang mga ngiti sa kanilang mga mukha ng takot at kaba. Har du begynt? Hva skal vi begynne med? Hva skal vi si først? Hei? Vet du, jeg tør ikke å stå, jeg må sette meg. Jeg skal liksom si god dag eller hei. Julie, skal man si hei først? Nå sa jeg lyst. Ja, jeg tror dere må liksom invitere den da, på en måte. Ja, vi må si hei da, hilse. Ok. Stav, hei. Ja. Hei. Det går ikke da. Det var det mye. Fy faen, ass. Du sa jo at det skulle være kult. Ta ned på god dagen. Det er ikke vits, det går ikke. Shit. Kødder du nå? Ok, vet du hva? Nå kan jeg få gå hjem, eller? Du kan ikke gå hjem? Nei, jeg tør ikke å gå hjem. Jeg tør ikke å gå nå. Ta det bort, da. Ta det bort, sånn selv. Jeg tør ikke å ha det her nå. Hva sier du? Ja, men dere, nå er jo han, nå er ånden her, da. Nå må dere... Ja, velkommen etter av banen. Tenk hvis han kommer og tar meg, da. Fy faen, jeg sitter alene. Faen, og så sitter i vinduet også. Hallo, hva skal vi si nå? Jeg fortsetter ikke nå. Jo, kom igjen, jeg fortsetter. Jeg kommer kjempegøy. Kan dere følge meg hjem, eller? Det skjønner jeg. Ja. Jeg skulle aldri vært med på dette, vet du. Herregud, det var sykt. Hva sammen skal vi ta med? Vi må vite med dagen. Det kommer seriøst sånne lysglimt foran skjermen, altså. Det er dritkult. Hallo, ja. Da har dere vært med på det her før? Eller jeg har vært med på den, liksom ikke sånn. Nå trodde jeg døra åpnet seg. Skal du fortsette nå, synes jeg? Hva skal vi ta med? Nei, kom igjen da. Hallo, vi må fortsette. Nå tør vi oss her da. Skal vi si det sammen? Ok. Gi oss et tegn. Det dingler. Fy faen. Helvete, hele den driten dingler jo. Vi tar til da. Sjekka. Gi oss et tegn. Nang simulan nila ang pagtatanong sa Ouija board, may blue orb ang mabilis na dumaan pataas sa camera. Senyales kaya ito na may natawag na sila. Matapos nilang ipaspell ang salitang shark, napatango na lang ang isa sa kanila. Siguro ay dahil sa amazement o disbelief sa nangyari, napakuha na lang ang babaeng nakaputi ng soda. At nang matapos niyang inumin ng soda, bigla na lang gumalaw ang baso ng mag-isa. Napasigaw na lang sila at kahit sila ay nagtatawanan, makikita naman ang takot na kanilang nararamdaman. At this point, dapat ay huminto na sila at isinara na ang session, pero pinagpatuloy pa din nila ang kanilang paglalaro. Bago nila simulang muli ang pagtatanong,
Napansin ng isa sa kanila ang bahagyang paggalaw ng aranya. Binigkas nila ang chant na "Yes, I can" bago magtanong muli at matapos noon, mayulente nang gumalaw ang aranya. Yes, I can. Muli silang napasigaw at napatakbo sa kaba at dito na din natapos ang video. Hindi na natin alam kung ano ang nangyari sa kanila. Ang alam ko lang once na nakagawa sila ng connection from the other side, kailangan nilang isara ang session dahil kung hindi, they will be haunted by the spirits they made communication with. A mother's love. Nagmamadaling rumisponde ang mga pulis sa tawag ng isang mangingisda pagkatapos nitong makita ang isang kotse na nakataob sa Spanish Fork River sa Yura. 911, what is the address of your emergency? There's a car in the river and there is a person inside. Alas 10 ng gabi bago mangyari ang aksidente, nagmamaneho si Jennifer Grosbeck pauwi sa kanila kasama ang kanyang 18-month-old baby na si Lily sa likod ng sasakyan. Nang pagdaan nila sa bahagi ng tulay, sa hindi alam na dahilan ay nag-crash ang kotseng minamaneho niya at ang kotse ay naging partially submerged sa ilog. At this point, binawian na ng buhay si Jennifer. 14 na oras matapos ang aksidente, isang mangingisda ang naglalakad sa gilid ng tulay nang makita niya ang nakataob na kotse at agad siyang tumawag sa mga otoridad. Sa pagdating ng mga pulis, mabilis nilang pinuntahan ang crash site nang marinig nila ang tinig ng isang babae na humihingi ng tulong sa kanila. Bukod sa personal account ng mga pulis, madidinig din ang boses ng babae sa kanilang body cam. We're helping! We're coming! Tyler, when you arrived on scene, what did you do? We heard something saying, help us inside. And so it was at that point that we, said we have to get in that car now. And we all, the four of us, were able to push the car on its side. Narinig ng mga pulis na rumisponde ang paghingi ng tulong ng babae sa loob ng sasakyan, kaya mas lalo pa nilang binilisan ang kanilang kilos. Sumagot pa ang pulis sa tinig na kanilang nadinig. Palpable ang urgency sa kanilang mga boses. At first, we didn't know if it was someone inside the car, if it was what that voice was. We assumed, or I assumed, that it was someone in the car saying, "Help me." That's why we responded saying, "We're trying. We're going to get inside and help you. We're doing the best we can." And that was just extra motivation and to get inside the car and figure out who was in there. Let's go, guys! Come on! Watch out, guys! Come on, keep pushing! Come on, got it! Go! Watch out! Matapos nilang maitayo ang kotse, dito lang nila nalaman at nakita ang sanggol sa backseat and they immediately rescued Lily. Dito din nalaman ng mga pulis na wala na palang buhay si Jenny. She's definitely hypothermic. She's freezing. It wasn't until after we flipped it that we saw the mother, who we know now was deceased at the time, and the child was in the back seat. Dinala si Lily sa ambulansya at mabilis na binigyan ng paunang lunas. Siya ay nalagay sa kritikal na kondisyon dahil sa hypothermia, pero ang sanggol ay nailigtas at naging maayos ang kanyang kondisyon ng walang pinsala. Salamat sa mga rescuers sa mabilis nilang aksyon at dahil sa misteryosong boses sa loob ng kotse. Ang boses na nadinig ay nanggaling nga ba kay Jennifer? Ito nga ba ay ang kanyang huling desperate attempt para iligtas ang kanyang baby? Kayo na ang bahalang humusga. The Contractor. Ayon sa uploader ng video, ang kaibigan niya ay contractor at ito ay may kliyente sa Parañaque para gawan ng inspection ng isang apartment unit na 2 taon nang bakante. Pinuntahan ng contractor at ng isa pa niyang kasama ang nasabing unit at doon ay nagpakita sila sa caretaker ng apartment. Pagkapasok pa lang nila sa gate, hindi na maganda ang pakiramdam ng contractor at mabigat na ang pakiramdam niya sa bahay. Dito na siya nagsimulang mag-record para ma-survey ng maayos ang unit.
Okay lang ba except papalitan natin yung mga ilaw, ma'am? Okay lang para maging maliwanag yung room. Okay. Bali, pagpalitan yung ilaw, ibig sabihin gusto niyo yung makabago na, yung may mga cob light o anything. Hindi naman, basta mas working talaga. Yung mga yung hindi may pagkakit kayo na hindi lang nila. Alam mo yun, okay yung problema sa mga hindi ko naman yung mga yes, parang check celebration bro. May detector yun ng mga marupok na wire, may kanya mag-detect. Siyempre sila yung importante. Yes, ma'am. Ito pang sa amin siya, también to. Yan, pamalit yan. Pero dito, kung lagi lang siya, pwede naman. Okay, itatago natin yung tubo, pwede naman. Kung hindi naman sa set, hindi naman matrabaho talaga. Ang ginagawa namin, ma'am, mga condo type. Yes po. Bali, may company kami, ma'am, Espacio Manila. Pwede nyo pong i-search sa Google in case. Mamaya, ipapakita ko po. Pagpasok niya sa unit, may mga bulungan na siyang naririnig. Bukod doon, nang maitutok niya ang kanyang camera sa gawing hagdan, malinaw na makikita ang maitim na lower torso ng lalaki ang bumababa sa hagdan. Kung titignan, parang tao lang to na humahakbang pababa, pero kung pagmamasdan mong mabuti, hindi mo makikita ang kaliwang binti at paa nito. At ang mas nakakapagtaka, parang hindi tumatama ang ilaw sa dark figure sa camera. Itim na itim ang kulay at walang footsteps na maririnig. Alam ko sasabihin nyo na baka ang kasamahan ng contractor ang bumababa sa hagdan. Pero ito ang kasamahan ng nagvi-video. Siya ay naka-light shorts at white Crocs. Malayo sa dark apparition sa taas ng hagdan. Sa buong video, wala ka din makikitang bumaba sa hagdan na nahagip sa camera. Ipinagpatuloy niya ang kanyang survey sa unit. Pagbalik nila sa hagdan, kapansin-pansin ang footprints dito, pero ang hugis nito ay hindi normal dahil ito ay pabilog na parang paa ng kabayo. Nang puntahan nila ang mga kwarto sa second floor, wala ding ibang tao dito. Ano sa tingin nyo ang nahagip sa camera? Is the apartment unit haunted kaya walang tumitira dito? Dahil sa nagpakita sa video, hindi na tinuloy ng contractor na ayusin ang unit dahil na din sa takot. Mga ka-Goosebumps, may maliit na request ako sa inyo. Please help my clothing brand Verb Cypher grow sa social media. Please follow us here. I need your support more than ever. I'm hoping na mapalaki natin ang clothing brand ko na someday isa ito sa mga kilalang brand sa buong Pilipinas. I really appreciate your help. Thank you mga ka-Goosebumps. Saka huwag niyong kalimutan na gamitin ang coupon na Goosebumps50 para sa discount sa ating Goosebumps community. The Pond Ghost. Ito na siguro ang bagay na pinapangarap ng karamihan sa atin. Magandang bahay na merong pool, may hot tub at may cottage pa para sa mga guests, pero ang catch, tuwing alas 9:30 ng gabi, nagkakaroon ng eerie vibe ang bahay hanggang sa mag-umaga. Ayon sa nag-post ng video, naniniwala sila na ang kanilang bahay ay haunted. May mga nangyayari sa loob at labas ng bahay na hindi nila maipaliwanag. May mga oras na lang natatayo ang balahibo nila dahil parang may nagmamasid sa kanila. Kahit ang mga bisita nila sinasabing may nakikita sa bahay. Nagkabit sila ng CCTV para kung may activities na mangyari, ma-capture nila. At ito ang nakuha nila. Paalis na ang bisita nila nung gabi na yun. Sila ay makikitang sumakay sa kotse at pag-atras nito, mapapansin ang isang white figure ang nagmanifest malapit sa lawa at tumakbo patungo sa sasakyan. Makikita ang mabilis na paghakbang ng white figure ghost hanggang sa mawala ito o mailawan ng kotse. Ito din ay nag-iwan ng light trail sa dinaanan nito. Ano sa tingin nyo ang nakunan sa video?
Ito ba ay multo na gusto lang makisabay sa papaalis na bisita? May nakikita ka pa bang kakaiba sa video na hindi ko napansin? Please let me know sa comment section natin. Pale Gray Lady. Ang owner ng store na ito sa Sana, Yemen ang nataong nakabantay sa shop niya isang gabi. Habang siya ay nasa shop, nakasanayan na niyang magpatugtog ng mga prayers nila. Makikita ang pagdaan ng isang babaeng nakaitim sa harapan ng store at ito ay napatingin sa owner. Nilapitan ng babae ang may-ari ng shop at ito ang nangyari. ولا والله ولا حاجة كيف حالك؟ والله من مات عليك؟ ها؟ من مات عليك؟ ولا واحد والله ما بشتغل ما عاد منزل هاي يا والله ما طيب طيب Ayon sa post, iritable na ang babae nang pumasok ito sa store. Siya ay nakabalot ng itim mula ulo hanggang paa. Wala namang kakaiba doon dahil ito ang common na sinusuot nila doon. Ang hindi normal ay ang pagiging iritable ng babae dahil sa prayers na pinapatugtog ng lalaki. At tinanong pa niya kung bakit siya nagpapatugtog ng Quran. Parang affected siya dahil dito. What's even more striking sa babae ay ang kulay ng kanyang balat. Ito ay maputla at grayish ang complexion niya na katulad ng zombie. Malalim at maitim din ang paligid ng kanyang mga mata. At nang ang babae ay papalabas na, tignan mabuti ang kanyang mga paa. Ito ay hugis hooves na patulis imbes na regular na paa ng tao. Ang mas nakakapagtaka ay ang pagtanong ng babae sa owner kung sino ang namatay. Sabi sa post, ang babae ay hindi isang tao kung hindi isang jinn na nag-aanyong tao. Kung ganoon, ano sa tingin niyo ang pakay nito sa owner ng store? Kayo na ang humusga. Salamat sa panunood at kita-kita ulit tayo sa susunod pang mga videos. Paano? See ya! Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at goosebumpstop5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.